Patuloy na maulap at mga kalat-pakalat ulan sa ilang bahagi ng silangan ng Northern Luzon mananatili hanggang ngayong araw. Pero bukas, paghandaan muli ang mas maalinsangang panahon. Nalalabi ng bansa, especially sa Southern Luzon at Visayas, magiging katamtaman ang lagay ng panahon. Pero Mindanao, patuloy pa rin na makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan. At sunod-sunod na mga pagyanig sa Japan at sa Pilipinas, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome pa muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw na linggo, March 9, 2025. Ang oras sa ating Boss PM Umaga ay 10:29 na ng umaga. Patuloy pa rin na gloomy at medyo haze pa rin dito sa parte ng Metro Manila at ilang karatig, Northern Luzon, lalo na sa may bandang silangang bahagi ng Northern Luzon na nakakaranas ng mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan. Bunsod pa rin ng namubuo dyan na frontal system o she-line na itong tuturing ni Pag-asa. Kaya nakaranas ang ilang bahagi na yan ng Kasigon at Aurora pa rin at ilang bahagi ng Quezon Province, especially Baler, pababa ng Polillo Islands hanggang dyan sa may bandang General Nakal, Quezon dahil sa patuloy pa rin na cluster ng mga surface trap dahil na rin sa salubungan ng Estelis at cold front dyan. Kaya mula pa kahapon ay nakaranas tayo ng mga pag-ulan. So asahan pa rin natin na makakaranas muli tayo ng mga isolated rain showers dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Pero mas mararamdaman ang mga pag-ulan sa nabanggit natin sa silangang bahagi ng Luzon dahil sa patuloy pa rin na mataas ang water vapor. Maabot pa rin ng 33 to 50 millimeters ang accumulated water vapor dito base na rin sa ating Doppler radar imagery na ating ginagamit. Yan, kung mula sa data feed ni Pag-asa, yung real time, hopefully very real time pa rin yung ating Doppler radar. Nakakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan ng ilang bahagi ng Dilasag, Kasiguran, Baler Aurora, yan, kasama na. Pababa na yan ng Dingalan, Conanay, General Nakal, Quezon, Real, all the way hanggang sa ilang bahagi ng Santa Elena at Kapalonga ng Camarines Norte. Magdala pa rin ng payong dahil asahan pa rin ang mga biglaang buhos ng ulan anytime nitong maghapon. So dahil sa patuloy pa rin na cold front dito sa may silangang baybayin ng bansa, yan yung cold front dyan o yung she line, pero numinipis na siya dahil inaasahan natin hanggang ngayong araw na lamang lalagi yung malawakang maulap na ito dulot po ng frontal system o cold front dito sa may bandang baybayin ng dagat Pasipiko natin sa Northern Luzon. At inaasahan na natin bukas ay balik na naman tayo sa mas maalinsangang panahon. Sa ngayon, nariyan pa po yung manipis na northeasterlies, kaya medyo mas magiging gloomy pa rin tayo at mga ilang kalat-kalat pag-ulan na may mga pagkulog at pag-kidlat. Gaya nga po kahapon na nagkaroon ng isolated rain showers sa Metro Manila. Bagamat walang nadetect ang aking lightning detection system ng mga aktibong pagkulog at pag-kidlat ngayong araw o ngayong umaga, nakataas naman ang thunderstorm watch sa may bandang Visayas area. So, anytime sa Metro Manila, itataas din yan. So, sa ngayon, most likely ay magde-develop dyan sa may bandang Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar, on the rest ng Eastern Samar area within 12 hours. So, anytime sa NCR, itataas din yan. Dahil kitang-kita naman yung Doppler radar natin ay aktibo pa rin ang maulap na paligid at may dalang accumulated water vapor. Sa current conditions, overcast, gloomy po tayo, haze at mostly cloudy, umiira dito sa amin sa Caloocan. So, ina-expect sa buong Metro Manila na yan. At kita sa ating live CCTV snapshots ay overcast ang lagay ng panahon natin at medyo gloomy po. So, ibig sabihin lamang medyo mataas ang ating humid o moisture sa paligid. So, posible pa rin tayong makakaranas ng mga biglang isolated rain showers ngayong hapon. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 5:12 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.7 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 28.6 degrees Celsius na itala sa amin kahapon sa Caloocan at 11:15 AM. Meaning, mababa ang heat index namin kahapon na 34 degrees Celsius lamang ang naitala. So, wala tayong magiging komento dyan. Kung itatabi naman natin sa P16 teams in past 24 hours, nangunguna ang San Jose.
sa Occidental Mindoro na may pinakamataas na 35.7 degrees Celsius na air temperature. Grabe pa rin ang alinsangan sa kanila. Pagdating naman sa Baguio ay bumaba sa 15.4 degrees Celsius. So balik sa medyo mas maginaw ang kanilang temperatura mula pa noong kahapon. At sa Iloilo naman, ang Legazpi, nakaranas sila ng hanggang 91 millimeters na total rainfall. Kahapon sa amin sa Caloocan, kauna-unahan, inulan kami ng 24.6 millimeters. Nagkaroon ng moderate to some heavy rains pero hindi naman tumagal masyado ng mahigit 1 hours. Halos magwa 1 hour po na tumagal sa amin sa Caloocan. So sa unang pagkakataon, inulan kami. So for the month of March ay nasa 24.6 pa lamang ang aming total rainfall. So yung aming March average na 31.6, halos 7 mm na lamang para magkaroon ng same difference for March average rainfall. Bagamat na natiling pinakamababa, pero yun ang natural na average rainfall namin kapag buwan ng March. So, normally yan sa amin dito sa Caloocan. At sa humidity, 78%. So, medyo mataas. Bumaba ito ng 2% since last hour. High pressure area tayo sa buong NCR na nasa 1,014 hectopascals and steady ito since last hour. So, minimum low po tayo ngayon. May 7 hours and 5 minutes pa to maximum high tide. So, mababa ang level ng sea level ngayon natin ngayong araw, ngayong umaga. Mga bandang hapon pa po, mga 5:36 PM pa ito, maximum high tide. Moderate din ang ating air quality, so medyo magmas po tayo sa mga sensitibong mga babaga dahil nasa 13.33 micrograms per cubic meter ang ating air quality sensitivity o 53 index. So, nasa moderate po. Kanina lang medyo nag-high po yun o nag-unhealthy. So, mukhang meron tayong thermal inversion, probably, at hindi masyado nakakaalpas yung pollution natin dito sa surface. Saan man sumikat ang haring araw, kaninang 6:07 AM, inasang lulubog ito mamayang 6:05 PM. At ang ating waxing gibbous na po na 74% illuminated. Actually, hindi pa siya nagmo-moonrise. So, mga mamayang hapon na itong magmo-moonrise, mga 1:50 PM. At inaasang magmo-moonset naman ito kinabukasan na madaling araw at 3:14 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito na Lunes. Take note po, Lunes, balik na naman tayo sa unti-unting magiging mas maalinsangan ha. Dahil umalpas na po bukas ang ating northeasterlies na. Sa ngayon, maulap ang ating himpapawid na may mga kalat-katapag ulan, lalo na sa hapon. Tsansa ay 100% daw ang forecast. So take note yan. Magdala po ng payong. Ganon din bukas magiging maulap ang ating maghapon daw. Pero mababa ang tsansa na pag-ulan at 3%. So kahit Lunes, mukhang magkakaroon ng overcast at rainfall din ha. So take note yan mga folks. Highest and lowest temperature expected maglalaro 29 to 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa itong ginagamit na satellite imagery gaya kahapon, stationary na patuloy na inuulan ang bahagi na yan ng silangan ng Northern Luzon, ilang areas ng Cagayan Balit at dyan sa may bandang Casigueron, Aurora, pababa ng bandang Camarines Norte area sa may bandang Bicol Region. Dahil pa rin sa patuloy na yung frontal system, yung cold front, yan, yung tail end of cold front na yan, nagbubunsod pa rin dahil sa salubungan pa rin ng manipis na northeasterlies dito sa may bandang Eastern Northern Luzon at yung ating easterlies naman dito na mas mainit na hangin na dala dyan sa may bandang dagat Pasipiko natin sa silangan. So nagsasalubungan pa rin sila kaya nagbubunsod pa rin tayo ng frontal system dito sa pagitan na nagbubunsod naman ng mataas na water vapor dito sa area na yan, yung binilugan ko na yan. So maaring madamay ang Metro Manila na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog nitong maghapon. So medyo ready pa rin sa mga payong mga folks ha. Halos kapareho lang din yan kahapon. So mula dito sa hilagang bahagi ng Luzon, magiging maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan ang buong bahagi ng Cagayan. So kasama na ang Tugigaraw, ilang bahagi ng Kawayan, Santiago, Isabela, pababa na yan ng Aurora. Ay mula naman dito sa may bandang kanluran ng Ilocos Norte, pababa na yan ng Bigan, Ilocos Sur. Yan, pagitan ng Mountain Province, damay na rin ang bahagi ng La Union, Benguet at Pangasinan, all the way sa may bandang kanluran ng Zambales, ay makakaranas kayo ng
mas moderate at maaraw na paligid. So expected na mas humid po ang paligid ninyo diyan. Pero moderate to fairly weather ang pakiramdam diyan dahil sa naghahalo rin ang malamig na temperatura. Despite na maaraw ay asahan din ang katamtaman ng lagay ng panahon sa buong bahagi ng Zambales at ang bahagi ng Central Luzon, pababa na yan ng Angeles, Pampanga. Kasama na rin ang areas ng Bulacan pero magiging mas maulap kayo dyan, kasama na ang Nueva Ecija, San Jose, and the rest ng hanggang bandang Nueva Vizcaya. Dahil sa mas magiging maulap, asahan na mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog dyan sa may bandang ilang areas ng Nueva Ecija at Nueva Gapan, pababa ng San Miguel, Bulacan, and the rest ng areas dito sa bandang San Jose del Monte, Bulacan. Siyempre, magiging maulap din at gloomy mula sa pagitan ng San Jose, pababa ng bandang May Kawayan, Bulacan, hanggang Quezon City area. Bagamat partly cloudy sa may bandang pagitan ng City of Manila hanggang Pasig, pababa ng Pasay at Las Piñas, hanggang Muntinlupa, asahan pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms especially sa hapon. Dahil yung traversing pa rin ng maulap dito sa may silangan ay tatawid po yan dito sa may bandang Rizal hanggang Marikina. Sa anytime moment, magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila anytime gaya kahapon. Nagbunsod nga po ng mga pagbaha, especially dyan sa may bandang Espanya, sa City of Manila kahapon. So at least medyo ready po tayo mga folks. Sa may bandang Calabarzon naman, bagamat party to sa musikaw di umiiral mula sa may bandang Cavite, pababa na yan ng Tagaytay, the rest ng Batangas, kasama na ang Laguna and the rest, papasok dito sa bandang Tayabas. Bagamat katamtaman, asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon. Pero generally, moderate naman ang panahon natin sa umaga hanggang tanghali. Ganon din sa area ng buong Bicol region, pero partly tumusikaw din umiiral mula sa may bandang Camarines Norte at asahan din ang mga biglaang buhos ng ulan dyan sa areas ng Dait Basod hanggang bandang Sipokot. Yan, yung boundary na yan ng bandang Camarines Sur na. Partly tumusikaw din ang ihira sa rest ng Camarines Sur mula dyan sa may bandang Irigana hanggang dyan na sa may bandang Ligao, Legazpi hanggang Sorsogon and the rest ng buong Bicol region. Asahan din na mga isolated rain showers and localized thunderstorms, kabilang na ang Catanduanes Island. So take note yan mga folks ha. At dyan naman sa buong bahagi ng Mimaropa area ay gloomy rin pero mas maaraw ang iiral sa buong bahagi ng Occidental Mindoro. So expected ang mataas na temperatura ninyo dyan. At maulan naman sa ilang bahagi ng Palawan, lalo na sa may bandang Batarasa at Balabac pa rin, gaya nung isang araw, magdala po ng pananggalang at iwas sa biglaang flash floods. Maulap din ang umiira sa may bandang Puerto Princesa, asahan din ang mga localized thunderstorms at mga isolated rain showers. Pataas na yun ng bandang Taytay San Vicente, Araceli at El Nido sa Palawan. So despite na medyo moderate ang lagay ng panahon ninyo dyan, partly to mostly cloudy, asahan din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms pagdating po ng hapon o paggabi. The rest ng South Luzon, katamtaman ang panahon natin dyan, pero asahan din ang mga partly to sa mostly cloudy, pero mangunguna ang mas maaraw sa inyo dyan, kabilang na ang bahagi ng Romblon at Marinduque. Partly to sa mostly cloudy ang umiiral sa may bandang Masbate at Burias Island, bagamat makakaranas pa rin kayo ng mga isolated rain showers, papasok na yan sa bahagi ng Eastern Visayas area. Moderate ang lagay ng panahon sa buong bahagi ng Eastern Samar at mga ilang maulap ang umiiral, kabilang na ang buong Leyte, pero expected ang biglang partly to sa mostly cloudy at mga isolated rain showers din ang iiral nitong maghapon. Siguro mga light to sa moderate rain showers lamang nakikitaan natin, kasama na ang buong central ng Visayas at west portions ng Visayas. Mga localized thunderstorms ang madalas na iiral sa inyo sa hapon, pero ngayong tanghali magiging moderate at maaraw ang lagay ng panahon at humid. So maghanda pa rin ang pananggalang sa tinding sikat ng araw at sa bigla ang isolated rain showers maghapon. Sa Mindanao naman, bagamat katamtaman ang lagay ng panahon, pero partly tumusoy cloudy ang halos buong entire ng Mindanao, maging sa may bandang Surigao region. Ayan, kung titingnan natin, despite na medyo katamtaman ang lagay ng panahon sa buong Surigao, ay kung sisilipin natin sa heavy rain potential, ay malakas ang nagiging pag-ulan o heavy rain showers ang nararanasan sa katimugang bahagi ng Mindanao, especially sa Davao region,
Yan, mula sa may bandang Davao de Oro, kasama na ang City of Davao, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. Moderate to some heavy rain showers po ang iiral sa inyo dyan. So magdala po ng pananggalangan at iwas sa biglaang flash floods just in case. Again, sa may bandang bandang Cotabato o Pagitan ay medyo yanigin sa inyo dyan. Itatalakay natin mamaya ang lagay ng ulat tindol ha. Medyo yanigin ngayon dyan sa area na yan ha. Sa may bandang Wao, especially bandang Lanao del Sur po yan, yung pagyanig na yan. Dito sa pagitan ng bandang Wao or North Cotabato. Tatalakay natin yan maya-maya. Sa ngayon, ang mga pag-ulan na mararanasan ng mga taga-Sorsogon area, mula General Santos City hanggang sa area ng Sarangani o buong Davao Occidental, moderate and some heavy rain showers po ang iiral sa inyo dyan. At mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan mula South Cotabato, Sultan Kudarat hanggang Maguindanao area at North Cotabato. So nabanggitan natin na mas maulan ang bandang Katimugan na yan, pero mula dito sa may bandang sentro ng Bukidnon, mostly cloudy naman ang iiral. So medyo banayad lamang ang sikat ng araw sa inyo dyan, pero mataas ang humid, so wag po masyadong magpapawis. Maging dyan sa may bandang Lanao del Sur hanggang Lanao del Norte, partly itong mostly cloudy din tayo dyan. Asahan din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms, kabilang na ang buong Zamboanga Peninsula na makakaranas ng maulap, at mga kalat-kalat din na pag-ulan, especially sa may basilan na hulos-hulos sa dulo ng Mindanao. Moderate to some heavy rain showers ang iiral dyan hanggang dyan sa bahagi ng Zamboanga City mismo at ilang areas ng Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. So iwas na lamang po sa posibleng flash floods at mga biglaang malakas na ulan. So generally, medyo gloomy ang nalalabi ng ating bansa, especially sa Northern Luzon at Mindanao, pero medyo mas katamtaman naman ang ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas area. So medyo nagtatransform na naman o nagtatraversing dahil unti-unti lumiliban na uli yung ating northeasterlies nitong maghapon at totally bukas simula na naman ang pagbabalik ng matinding alinsangan natin at pagtaas ng heat index. So medyo enjoy po tayo ngayon habang naririyan pa po ang cold front system sa may bandang dagat Pasipiko sa Northern Luzon. So mula sa ating tropical cyclone assessment monitoring, since wala naman tayong namamataan na anumang sama ng panahon, mapapansin dito sa ating global spectral model, hanggang ngayong maghapon lamang natin mararamdaman yung cold front na yan. At starting bukas ay unti-unti na namang mawawala na yan at balik na naman tayo sa mas mainit at mas mataas na heat index simula mga Lunes nga po, mga Monday, bukas, mga March 10 onwards. Ayan so March 11 na kasi to. So mula March 10, unti-unti mawawala na yung ating cold front dito at tuluyan na pong makakaramdam na naman tayo ng mas maalinsangang panahon. So be ready po bukas. At wala naman tayo namamataan na namang sama ng panahon o tropical wave, so wala tayong magiging komento. Expected lamang ang mga water vapor sa may silangang dagat Pasipiko, magdadala po ng mga kalat-kalat na pag-ulan yan at kasabay na rin ng mas mainit nating panahon. Sa mean sea level pressure, asahan din natin ang mataas na atmospheric pressure pa rin natin at wala rin tayong nakikitaan na mas mababang atmospheric pressure hanggang 15 na yan ng March. So wala tayong magiging komento. Wala tayong mamamonitor sa ating West Pacific Basin dahil puro Southern Hemisphere pa rin nakakaranas ng mga sunod-sunod na mga tropical wave dyan at mga tropical cyclone. Wala pa masyado sa atin sa Pilipinas. Sa mga computer models naman, kitang-kita naman po na balik na naman sa magiging alinsangan simula bukas ang lagay ng ating panahon. So dahil dyan, tuloy-tuloy na naman ang mga isolated rain showers at mga water vapor sa silangang dagat Pasipiko natin, sa silangang bahagi naman at mas drier na naman ang mararamdaman sa may bandang Kaluran. Siyempre kasama ang Metro Manila dyan. Makikita natin ang easterlies pagbabalik simula bukas at maging sa iba't ibang mga computer models, pinapakitaan din na patuloy ang pagbalik na naman ng ating easterlies at tuloy na namang nawala yung ating frontal system. Paglayo nitong high pressure area na to, simula mamayang hating gabi. So paglayo niyan ay aalpas na po yung northeasterlies dito at iti-take over na naman ng malakas na easterlies natin ang buong bansa. So take note yan mga folks at wala naman tayong nakikitaan din na anumang tropical wave na nababantayan. So wala tayong magiging komento pa rin sa anumang tropical cyclone development. Samantala sa ulat lindol, makikita natin mukhang mula kaninang madaling araw, mga 1 AM yan, o alas 2,
nagkaroon ng malakas-lakas na mga pagyanig. Pero itong mahaba na to na teleseismic nito ay na-measurement natin kung saan ang range niyan. Yan ay sa bendang Ryukyu Islands, Japan. At mula kaninang 7:46 AM yung aftershocks niya, halos pareho ang pagyanig nila o lakas ng pagyanig, umabot ng magnitude 5.8 o 5.9 magnitude. Ito, magnitude 5.9 ito eh. Then, sumunod ang magnitude 5.8 o 5.9 din. So, sa mga kababayan natin sa may bandang Ryukyu Island, Japan, mukhang malakas-lakas po ang pagyanig ninyo dyan. Ingat po kung sakali at sana walang nasaktan po dahil nagkakaroon na naman ng mga sunod-sunod na pagyanig dyan sa may bandang Japan. So far, wala tayong namomonitor na anumang seismic o pagtaas o pagbabago sa sea level ng karagatan. So wala namang possible tsunami warning na itataas. Wala kanina. So hindi naman masyado ramdam yung ripple sa karagatan. Yan, ito kasing Ryukyu Islands. So sa paligid ng Ryukyu Islands walang masyado. Wala namang masyadong distortion na nangyari. So wala tayong magiging tsunami warning so far. So, after ng Ryukyu Islands, meron namang mga magnitude 4 sa Pilipinas. Mga bandang alas 8 po yan ng umaga. Yan, at nitong ngayon lamang, mga 9:07 AM o 9:08 AM. Kung titingnan natin dito sa atin, sa local seismic activity, sa data feed ni PBOX, marami po yan, magnitude 4 plus yan. Nagsimula yan kaninang 8:18 AM. Dito sa may bandang northwest ng Langinen, Abra, magnitude 4.4 po ito na mababaw lamang. Ang epicentral depth of 6 kilometers. 8:18 AM po ito naganap at sumunod naman ang bandang northeast ng Look Occidental, Mindoro, kaninang 9:07 AM po. So ito po yun. Yan, mga 9:07 AM. Ito yung na-detect na aking seismometer sa Caloocan. So ito po yun dahil mas malapit kasi siya yung pagyanig. May epicentral depth of 69 kilometers dyan sa northeast ng Look Occidental, Mindoro. So mas malalim ito kumpara sa ibang areas. Gaya na lamang dyan sa may bandang Abra na 6 kilometer depth lang. At kasunod naman ang Butuan, Masbate, dyan kaninang 9:40 AM lamang. Nagkaroon ng magnitude 4.1. Mababaw din ang epicentral depth nito na 11 km. So mga intensity 1 to 2 ang mararamdaman sa paligid ng Masbate. Southeast ito ng Batuan, Masbate to be exact. 9:40 AM po ito nagkaroon ng pagyanig kanina lamang. So hopefully walang masyadong damaging sa mga structure despite na intensity 1 to 2 ang recorded ng ating seismic activities. So medyo marami-rami na rin po ang naging pagyanig na rin after ng mga magnitude 4 plus na naitala dito sa atin. Yan. Sa ibang bansa naman ay kalimitan ay dyan sa bandang Ryukyu Islands at meron din sa Greece. Yan. Kung gusto nyo ng full screen, kasi may mga nagre-request sa mas magandang full screen. Kasi ito kasi pag pinull screen natin, hindi nakikita yung details. Ang purpose lamang dito para makita yung mas klaro na pinpointing at saka yung mga toggle fault lines. Pero kung hindi kayo konbinsido, dito sa ibaba, yung click here for full screen para sa full screen na may kasamang details. Ayan. Ito po yan. Yan. Bukod sa may detail, dito sa may bandang kaliwa niya, ayan, makikita nyo po yung filterization o filtered na mga earthquakes. Kung gusto nyong ma-filter yung mga selected magnitudes na gusto nyong malaman, mula magnitude 2.0, 3, 4, all the way hanggang magnitude 7, all in all po yan, pataas. So, wala namang recorded na magnitude 7 at magnitude 6 so far, magnitude 5 lamang ang mayroong naitala. Ito yung kanina sa may bandang Ryukyu Islands, Japan. Ayan, di ba? 7:42 AM ito, oras natin sa Pilipinas. Just separate, at least nalalaman kung gusto ninyong malaman lang ang pinaka-specific areas na mga niyanig na mga paglindol. So at least kitang-kita nyo po yung pinaka-detalye at anong mga magnitude 5 ang naitala ng mga oras na yan. Ano po yan, mula sa pinaka-latest hanggang sa pinaka-current ago. Mula rito sa pinaka-oldest hanggang pinaka-latest.
Yung kumbaga ano yung huling magnitude 5 plus o anumang magnitude na latest na naitala. So makikita niyo po diyan. Yan. At least madali ninyong malalaman kung gusto niyo mas makita agad at ma-filter kung ano yung mga certified o specific magnitude na mga paginig na iba't ibang mundo na gusto ninyong malaman. So ginawan po natin 'yan. Mayroon tayong magnitude 3.6 dito. Magnitude 4, meron din tayo sa Pilipinas, yan, sa may bandang Mindoro. Ito nga po yan, sa may bandang Luok, Occidental Mindoro po yan, di ba? Pwede niyo rin yung mag-view yan sa Google Map. Kung gusto niyo sa Google Map nakikita, i-click nyo lamang yan, maglo-load po yung exact area kung saan yan sa may Mindoro. Ayan, example na lamang to. Di mas kita natin, di ba? O, yung area, mapapansin niyo at least dito sa may bandang Luok, Occidental Mindoro. Pero mas malapit sa may bandang Talaw-Taw, yung pinaka-epicenter ng pagyanig. So, madali niyo makikita at lahat nandiyan na po yung pinaka-detalye. At gaano na ito katagal, nalalaman din po yan sa ating monitoring. Kung gaano na po katagal ang iniyanig nito o yung layo ng iniyanig niya. Nalalaman kung ilang oras na ito nagtagal. So, nalalaman natin dyan. So, kung gusto niyo malaman ang pinaka-full details ng area. So, yun lamang po, yung pinaka-latest natin na mga pagyanig. So, dito, mas kompleto, between magnitude 2.0 pataas, makikita yan. So, almost lahat ng klase ng lakas ng pagyanig ay mamomonitor yan sa full screen. Again, dito po yan makikita sa ating, mula sa ating webpage, kung gusto niyo makita ang pinaka-detalye. At yung mga stand-alone. Kung gusto niyo ng stand-alone version, i-click nyo lamang ito. Yan, itong dito sa baba. Yan, yung click here for full screen. Para gusto niyo makita yung full screen ito at stand-alone base. Kung gusto niyo makita. Pero kung hindi naman at gusto niyo lamang yung mga latest lamang na mga paginig, dito makikita niyo pa rin yan sa aking webpage. Na which is parehong real-time din. At same lang din ang source na mga iba't ibang seismic centers na kinukunan natin. So, mas hindi tayo nalilate sa mga latest earthquake na dumarating na nadedetect at namomonitor natin sa iba't ibang panig ng mundo kabilang na ang Pilipinas. So, yun lamang pinaka-analysis natin. And again, ay mag-ingat po lalo na dito sa bahagi na ito ng WAO. Ayan o. Ang dami na pong cluster ng paglindol dyan sa may paligid ng WAO, ng Lanao del Sur. Ingat po sa mga kababayan natin, mga folks. So, inaasahan din natin na mararamdaman ng mga sunod-sunod na mga aftershocks dyan sa paligid ng WAO. Especially sa may bandang Muslim Village, Mimbuya, Pagalongan, Gastab, Malinaw, Wadya, yan, hanggang Kamali. Yan, yung area na yan, paligid na yan. So, nagbaboundary yan ang Bukidnon, Sorsogon, at Lanao del Sur area. So, ingat na naman po sa mga kababayan natin at patuloy pa rin tayong maging alisto, lalo na sa silangang bahagi pa rin ng southeastern part ng Visayas at Mindanao at Eastern Mindanao, ha. Mas marami pa rin kayo ng mga cluster ng pagyanig dyan. Pero mukhang humahabol ang bahagi ng Luzon, ha, at Southern Luzon area, lalo na sa may bandang Kanluran, na medyo nagkakaroon na naman tayo ng mas aktibong mga pagyanig na. So, magiging mas alisto po tayo, mga folks. At narito naman ating credit to the weather forecast para sa araw ng Linggo, March 9, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, March 9, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Kasama na rin, subaybayin niyo po ang aking mga post sa Facebook page. At visit lamang sa ating website sa gustong pinakamalaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.